Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tanong ko po sana, ang tanong ko po ngayon kasi marami po akong confusion dahil sinasabi po ng mga tao na may nakalaan ng buhay para sa atin or nakaukit na buhay na nakalagay sa palad natin. Ang tanong ko po, naaayon po ba ang buhay ng tao sa kalooban ng Diyos o dahil po sa choices na ginagawa natin? Kasi yung mama ko po, um, kasama niyo po sa church. Tapos nung mga few weeks ago, nakapakinig po ako na yung mag-asawa po hindi po dapat maghiwalay at pag naghiwalay po sila hindi na po dapat sila mag-asawa. Ang sinasabi po kasi ng ibang tao, naghihiwalay po ang mag-asawa dahil hindi daw po sila para sa isa't isa. Yung mga katulad po ng mga babies na naa-abort, sinasabi po ng ibang tao, hindi po kasi sila kalooban ng Diyos na mabuhay. So, ang katanungan ko po, yun, kung yung buhay po natin, kalooban po ba ng Diyos yun or because of the choices na ginagawa po natin sa buhay natin? Salamat sa iyo, kapatid na Ivy. Unang-una sa lahat, dapat maintindihan natin na kung halimbawa, kagaya nung naa-abort, kung yun ay ginawa ng tao, hindi bali yung nakunan, tawag doon na-abort din nakunan, ay nakunan sa isang natural na paraan, kalooban ng Diyos yun. Pero kung na-abort dahil merong human intervention, lalabas hindi kasalanan ng tao yun. Kung halimbawa ay kalooban ng Diyos yun, lalabas walang dapat managot doon. Pero bakit papanagutin ng Diyos yung nagbububo ng walang salang dugo? Basahin natin ang Kawikaan, Kapitulo 6, versikulo 16, kapatid na Daniel. May 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Ayan. Nagbububo ng walang salang dugo, kasuklam-suklam sa Diyos yun. At ang isang paraan para magbubo ng walang salang dugo ay yung mag-abort ka ng isang bata, na iyong patayin ng isang bata. Basahin natin ang isa pang talata ng Biblia. Pakinggan nyo ang sinasabi ng banal na kasulatan sa awit 106:38. At nagbubo ng walang salang dugo sa makatwid bagay ng dugo ng kanilang mga anak na lalaki at babae na kanilang inihain sa Diyos-Diyusan ng Kanaan, at ang lupain ay nadumhan ng dugo. Ayan, merong nasumpungan ng Diyos doon sa mga Israelita na nakakasuklam sa Diyos na yung kanilang mga anak na lalaki at babae na ipanganak na, inihain nila sa mga Diyos-Diyusan ng Kanaan. Pinatay nila para ihandog. Sinusunog nila yung kanilang mga anak. Ito, napakatinding kasuklam-suklam sa Diyos ito. Basahin natin ang Jeremias. Ganito nakakadiri sa Diyos ang paghahandog ng bata na anak mo mismo, papatayin mo para ihandog mo sa mga Diyos-Diyusan. Sa 7:31 ng Jeremias. At kanilang itinayo ang mga mataas na dako ng Topet na nasa libis ng anak ni Hinom upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy na hindi ko iniuutos o pumasok man sa aking pag-iisip. Hindi ko utos yan, sabi ng Diyos.
sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae. Pinaraan nila sa apoy para ihandog. Bawal ng Diyos yan eh. Sa 18:10 ng Deuteronomio, pakinggan mo kapatid. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o Kaya ng yan yung mga nagsusunog ng kanilang anak para ihandog sa Diyos-Diyusan. Inihandog kay Baal at saka sa ibang Diyos-Diyusan ng Kanaan. Sabi ng Diyos sa Israel, huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae. Tuloy natin kapatid na o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador o manggagaway o engkantador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Ng Biblia, ang gumagawa niyan kasama yung paglalagay sa apoy sa kanilang anak na lalaki at babae, karumal-dumal sa Panginoon. Kaya bawal ng Diyos yung bata patayin. Kung halimbawa, alam mo kasi kapatid, scientifically speaking, may identity na yung bata Pagka 3 months, 4 months, ina-abort sa China hanggang 5 months, ina-abort pa rin On the 2nd week up to the 3rd week of conception, meron ng cardiovascular system ang tao sa tiyan The first organ to be formed is the heart. Iyon ang pinakamahalaga sa Diyos, yung puso Kaya bago ka pa ipanganak, nakikilala na ng Diyos yung puso na nasa iyo bago ka pa ipanganak. Sabi doon sa Jeremias, Kapitulo 1, maselan itong tanong mo pero gusto ko kumpletohin Sabi sa 1:5 ng Jeremias, Bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Ayun, bago pa siya lumabas sa bahay bata, meaning, nandun sa years o time of formation in the womb, tinitignan na ng Diyos ang isang tao Kinikilala niya na ang puso. Sabi niya, bago ka lumabas sa bahay bata, pinapaging banal kita. Sabi niya kay Jeremias, inihalal kitang propeta sa mga bansa. How? If yung nanay ni Jeremias nagpa-abort, lumabag ka sa kalooban ng Diyos noon. Kaya nananagot yung mga nag-a-abort Yung mga doktor na yan, mga kriminal yan yan nag-a-abort. Unless you are caught between two things that are inevitable. Maaaring pag hindi inabort yung bata, mamatay yung ina. No? Kaya minsan pinapapili ng doctors, ano ba gusto mo bang ituloy? Yun, may mga reasons yun just to save life, At nasa Biblia naman, yung preservation of life, allowed ng Diyos yun. Kung halimbawa, to preserve life, kailangan yung isang ipinagbubuntis ay i-abort. Wala tayong wala tayong judgment na ipapasa ron. Pero kung wala namang dahilan, nahihiya ka lang dahil ikaw nagpabuntis ng hindi namang kasal kaya undesirable ang para sa iyo ayaw mong mabuntis, magpapa-abort, mananagot yung nang abort at mananagot yung nagpa-abort. Malaking kasalanan sa Diyos yun. So, hindi yun kalooban ng Diyos, kapatid. It is not part of God's will na i-abort mo yung bata. Kasi,
Para sa iba, meron lumalaganap ngayong ideology na kailangan mag-abort para wag masyadong dumami ang tao sa mundo. Yan ay kagagawa ng mga walang hiyang ateiste na gustong bawasan ang populasyon ng mundo. Kung ano-ano ginagawa, pati ang mga weapons of mass destruction na yan. Ang iniisip ko, itong nangyayaring problema ng mundo, hindi ito normal. Maaaring ito'y gawa ng tao. We cannot say that this is the outright will of God for people to die. No? It's not the outright will of God. Kasi meron tayong tinatawag na will of God, meron tayong sinasabing permissive will, pahintulot. Pero yung directive will of God na talagang yun ang gusto niya, ay iba yon kaysa doon sa napayagan niya na mangyari because yun ang gustong gawin ng tao. Diyan uma-apply yung tinatawag ng Diyos na pamimili. We have our choice. Ang tawag diyan sa English, freedom of choice. Free choice. Kaya, our lives, parang nung nag-aaral ako ng grade 1, ang unang-una kong natandaan noon, sabi nung teacher ko, you are the master of your fate, you are the captain of your... Ang ibig sabihin, we have our share in shaping the life we want to live. No? It is in the Bible. That's why we have to answer for things that we have done wrongfully. Pakinggan mo mga kapatid. 30:19 ng Deuteronomio. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Liwanag oh. Meron dalawa kang pagpipilian sa buhay eh. Ang kabutihan, ang kasamaan. Kasi umiiral na yan eh. Nakikita ng Diyos ang tao mula pa sa panahon ng una. Merong tendency ang tao kahit ituro mo yung mabuti, may namimili pa rin ng masama. Kasi nga may kaaway ang Diyos. Yun ang nagsusulsul sa tao para piliin yung bagay na kontra sa Diyos. Ang tawag doon sa Biblia, si Satan o si Satan, si Satanas, the arch-enemy of God. Yan ang kahulugan ng salitang Satan. Ngayon, ang tao ngayon talaga nabubuhay sa mundo na may existing na masama, may existing na mabuti. Because our Creator loves us and cares for our salvation. Sinabi niya, tinatawag ko ang langit at lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito. Sabi niya sa mga Israelita, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Dalawa pwede mong pagpilian. Pero dahil sa kanyang paglingap at pagmamahal, sabi niya, nagbigay siya ng kanyang gusto. Kaya piliin mo. Meron pa rin siyang prescription. Dalawa ang nasa harap mo eh. Merong nag-aagawang puwersa ng masama't mabuti. Piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Makikita mo rin yung pagmamalasakit ng Diyos. Pero hindi niya inaalis yung free will o free choice sa buhay ng tao. Kaya masasabi ko dun sa tanong mo, kapatid na Ivy, you are a part. Your decisions will be a part of the life you want to live. Pwede ka namang mamili. Halimbawa, ang isang dalaga, pwedeng mamili kung mag-aasawa siya o hindi. No? 7:32 ng unang Korinto. Datapwat ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan,
Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon kung paanong makalulugod sa Panginoon. Ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. At nagkakabahagi ang isipan. Gayon din naman ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu man. Ngunit ang babaeng may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. At ito'y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. Tingnan mo, dito pinaiiral ng aral ng Diyos ang free will at saka yung free choice ng tao. Kung gusto mo na mabuhay ng wala kang alalahaning masyado, huwag kang mag-asawa, sabi niya sa dalaga. Kasi ang epektado talaga, ang impact ng hirap ng buhay sa pag-aasawa, yung babae. Kasi siya manganganak, siya maglilihi, mahirap maglihi, mahirap manganak, napapanganib ang buhay mo pag manganganak ka. Siya rin ang magpapalaki ng bata, magpapadede. Maraming impact na mabigat ang pag-aasawa sa isang babae. Kaya nasa iyo pa rin ang pagpapasya. Hindi ko kayo inaalisan ng kalayaan, sabi ni Pablo. Ibig ko lang na kayo ay maligtas sa maraming mga kaligaligan sa buhay. Ito'y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi upang sa bagay na nararapat, upang kayo makapaglingkod sa Diyos na walang abala. Yun pala. Kaya yung aral ng Diyos, miski sa pagsunod sa Kanya, pwede ka ring mamili kapatid, na pwede ka bang mag-aasawa ka ba, hindi ka ba mag-aasawa. Merong mga ganun tao. Si Pablo, bilang apostol, may mga apostol may asawa Pero siya, pinili niyang wag mag-asawa. Hindi naman bading si Pablo, pero pinili niyang wag mag-asawa para ma-devote niya ang kanyang buhay na buong buo sa Panginoon. So, ang ibig kong sabihin dito, kapatid, life is what we make it. Sometimes. But there are special lives. Hindi ko dapat na hindi sabihin. There are special lives, special people which were meant by God to function, a particular function, kagaya ni Pablo. Basahin natin ang 1:13 ng Galacia. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kaniyang biyaya. Yung punto na yon, nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina. Si Pablo, buhat pa sa tiyan, nakatakda na siya na maging apostol. He will perform in his life a very particular function. Hindi yun ang kanyang choice. Choice ng Diyos yun para sa kanya. There are people like that. There are what we call people intended to do a particular function, kagaya ni Jeremias. Si Jeremias,
mula pa sa bahay bata, itinalaga kita na maging propeta ng mga bansa. Pero for ordinary people, lahat tayo ay free na mamili ng para sa atin. Pero ang rekomendasyon ng Diyos, piliin mo yung kanyang kalooban. Mas magandang sumunod sa Diyos kasi hindi ka mapapasama. So, sinasagot niyan, kapatid, na halimbawa yung sinabi mo na ang mag-asawa ay maghihiwalay, mayroong palatuntunan ng Biblia sa pag-aasawa. Bago ka mag-asawa, dapat mayroong kang guidance ng Diyos ng kanyang aral. Hindi ka basta magmamahal, iibig. Kasi nag-uudyok yan ang pagmamahal din eh. Ang ipapamahal sa'yo, yung hindi mo asawa, asawa na ng iba, mang-aagaw ka pa. Merong ganun. Meron yung lahat ng masasama galing kay Satanas yan eh. Yung sinasabi nila, tatamaan ka ni Cupido. Tinuanay ka ni Cupido ng hindi totoong may Cupido. May Satanas na nag-uudyok sa tao na kahit na may asawa na, yun pa ang gustuhin mo. Alam mo naman makakasira ka ng pamilya. Kaya ang proseso ng pag-aasawa sa Biblia, kapatid, kaya bawal maghiwalay sa talagang tunay na katotohanan, bawal maghiwalay. O kung alam mo na yon, bawal maghiwalay, magiging maingat ka sa pagpili. Kasi pipili ka ng mapapangasawa mo At ang pagpili mo must be guided by the Word of God. Halimbawa, may nakita kang lalaki, pogi nga, mayaman nga, mainit ang ulo, laging galit. Agad nang sinasabi ng Diyos sa 22:24 ng Kawikaan, ganito, pakinggan mo kapatid. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin, at sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Baka ka matuto ng kanyang mga lakad at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Ayon, maliwanag ang salita. Pagka halimbawa, hahanap ka na makasama sa buhay, may warning ang Diyos Sabi sa Biblia, huwag kang makisama sa taong magagalitin. Kaya nag-o-observe ka bago mo ibigay ang sarili mo sa isang tao, babae man o lalaki. Iiwas ka dun sa magagalitin, sa mainiting tao, huwag kang sasama, sabi ng Diyos. Bakit? Meron lalaki magagalitin, meron din babae magagalitin. Nakakainis. Basahin natin ang Kawikaan. Ang sabi ng Diyos sa pagkaganyan ng asawa mo, mas mabuti pang tumahang ka sa disyerto. Basahin natin to. 21:19. Lalong maigi ang tumahan sa ilang na lupain kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. Pagka nakita mo yung babae, magagalitin, palatalo, hilig sa diskusyon, laging madaldal, kung ako lalaki, aatras na muna ako kahit ba nararamdaman ko yung Cupido ni Satanas Kung halimbawa ang lalaki may asawa na, ba't ka naman magpapaligaw pa, kapatid? Kaya sa iglesia ng Diyos, bawal lang maghiwalay. Kaya yung pag-aasawa, isang bagay na seryoso, dapat may guide ng aral ng Diyos. Kaya bawal maghiwalay kasi meron kang aral. Pero kung nangyari yan sa labas ng iglesia, nasa iglesia kang pwedeng maghiwalay, pwedeng magdiborsyo. Kagaya sa Katoliko, sila ang nagkasal tapos sila rin ang mag-aanal. Sa iglesia totoo, hindi mangyayari yon. Kasi bago kayo ikasal, ay titignan muna kung talaga ba kayo nagmamahalan, talaga bang you are ready to face the consequence of being or living with someone who is not of your same family background. Marami kang adjustment na gagawin. Pero pagkatapos ng lahat ng yan at nakita mo
Pwede naman sa Biblia, pwede kang mag-asawa. Kaya lang, pag nagpakasal ka, ihanda mo na sarili mo na hindi ka na hihiwalay. Yun ang kalooban ng Diyos, kapatid. So, pagka halimbawa, gumawa ka ng sarili mong kalooban, abay, hindi na kalooban ng Diyos yun. Lalabas, mali ka na ron. Mananagot ka ngayon. Yan po ang sinasabi sa Biblia. Kapatid, napakalawak nung tanong mo, no? Kaya lang mauubos ang oras ko eh. Meron ka na bang naunawa dun sa sinasabi ko, kapatid na Ivy? Meron po. Naliwanagan na po ako. Salamat po sa Diyos. Salamat.